Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng naghahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oil, PTT Philippines, Total Philippines, kabali ang Uni Oil, Petrogas, Caltex, pati naman Phoenix Petroleum, mapautupsidan ng bawas presyo ng 10 centimos sa kada litro kang gasolina, pati diesel, mientras tantong 30 centimos man sa kada litro kang kerosene na maging epektibo alas 6 at yan. Ang bawas presyo sa mga nasabit ng produktong petrolyo, kaparehas na kantidad ang ibabawas man kang kumpanyang Clean Fuel na maging epektibo alas 8 ng pag-aaga. At ipapasunod na gagasinong bawas presyo sa mga produktong petrolyo na raman sa panagos na paghiro kang persyo ang kanin sa pangkinaban ng merkado. Matandaan, kanakalis man na Martes, nagpautob ang mga kumpanya ng gasolina nindagdag presyo na 70 centimos kada litro kang gasolina, 1.15 sa kada litro kang diesel, asi 90 centimos ang dagdag sa kada litro kan gas o kerosene. Mientras tanto mga tugang sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol yan, nasa 50% subot ka mga botanteng Pilipino ang nakapili na o may napupulsahan ng 12 kandidato na sa ilang iboboto pagabot ka May 12 midterm election. Ngunyan, nasa ikapat na bulan pa sana bago mag-abot ang botohan. Sa non-commission survey, naglibok ang Pulse Asia pun kang Enero 18 sa Good 25. Nagluwas na yaon sa small to yield sa majorities sa Visayas 64%, Mindanao 72%, as in Glass 52%, ang igwang kumpledong linyada para sa May 2025 senatorial election. Kabaliktaran ini kan nasa 1/3 pa sana ka mga taga Luzon, 33%, ang nagpayag ng suporta para sa 12 kandidato sa pagkasenador, luwas sa maximum kan 12. Sa Sinambitman Survey, 14 kandidato sa pagkasenador, aniguang statistical chance na manggana sa eleksyon kung ang May 2025 election gigibon sa panahon kung kasuaring ginigibo ang survey. Ang 10 sa inda, nasa ilarom kan Alyansa para sa Bagong Pilipinas Coalition kang Administrasyon Marcos. Ang sinambitang survey pigbalihan kada sa 2,400 na adults na nasa edad 18 anyos pataas na binarepresentar o na pinasararom sa face-to-face interviews. Ano dapat ka na mga survey? May mga porsentahe, may mga statistical data na ibinabali. Bakong puro sa mga online. Mientras tanto mga tugang, preparadong intero ang Philippine National Police sa pagsikat ng campaign na period gunal daw para sa Senado asinman sa party list na tukawan sa Kongreso sa maabot na 2025 midterm election. Sigun kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, bago pa man ang pagsikat ng campaign period, igwa naman ang kalatag na seguridad taganing masiguro ang kaligtasan asin arigladong pangampanya. Matandaan kalagtalikod na semana, piglansar kang PNP ang 100-day security plan para sa eleksyon.
kung saan siniguro ang security coverage sa piganauma na pagdagsaka mga kandidato sa Luzon, Visayas, asinman sa Mindanao. Sinabi ni Fanny Fajardo na madugang pa sila ng mga tauhan sa engagement areas tanganing mamantinir ang tranquilidad. Igwamang koordinasyon sa pakultaran ng PNP as mga kandidato para masiguro na may bastanting crowd security as in close-in security sa kada campaign sortie. Pwedeng punan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pagkatapos kang ikapat na State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sigun kay Senate President Francis G. Escudero, ninhuli sa dahil na ini mahihabol ngunya na 19 Congress asin sa idang pupunan sa 20 Congress. Dagdag pa kani, kadakol pang igibuon ng mga senador bago sila makapagpuon asin makapag-convene sa impeachment court. Bako subot bastante ang 20 dias kung makakagawa subot ng emergency session. Huli sa kadakol na mga pwedeng rason na sa indang makahambang. Kinumpirma man Escudero na lihitimo ang 250 yun nung nagpirma na mga legislador matapos na maresibikan sa ilang opisina ang impeachment complaints alis sa House of Representatives. Matandaan karagtalikod ng Pebrero 5, kan nakakuha ng 215 firma halis sa mga legislador sa Kamara ang ikapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Alagad, nag-adjourn na ang Senado asin na dahil man lang sinimbagan ang impeachment kung saan mabalik sinda sa Hunyo 2. 14 makalampas ang oras na lasinggo ng pag-aaga. Ipinahayag man kan na Department of Labor and Employment sa pagi ni Secretary Bienvenido Laguesma na pwede subot makapagtaon ng maribang trabaho ang nagkapira mga aktibidad na may koneksyon sa 2025 national as in local elections. Sabi ni Laguesma, kada taon, igwang binabantayan na mga emerging occupation na pwede makasimbag sa oportunidad kaya mga naghahanap ng trabaho. Bigli naman kandoli na strictly na binabantayan ang paggamit ng artificial intelligence ngunyan na election period as in ang posible subot na epekto kani sa labor market. Sabi pa nila Guesma, ang mga power o true, mga manual administrative na trabaho ang talagang mariribayan. As in pwedeng sabihon na salit pa sa ngunyan pero madakula mang ginaray pag-abot kan mga aldaw. Duwang veteranong opisyal kang Commission on Elections kumalik ang pignumrahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tagari baging commissioner. Kinumpirma ng Executive Secretary Lucas Bersamin ang appointments ni Atty. Noli P. Puas and Atty. Maria Norina Tangaro Kasingal bilang bagong mga commissioner kan kumalik. Piglibay ni Pipo si Commissioner Marlon Casqueo na nakabot na sa mandatory retirement age. Si Pipo man ang serving regional director kang kumalik sa Region 8 as in 1. Rinibayan man ni Kasingal si Commissioner Socorro Inteng na nagretiro man sa serbisyo kan talikod na Pebrero 2 ngunya na taon. Si Kasingal, 27 taon nang nagtatrabaho sa Comelec as in naging head kan legal department kan nagtalikod na 2016. Kakampi Network News. Ang tabayanan po at mga report pag-alis sa mga pagliliban nato sa luwas. Mientras tanto, tinanggal na sa pwesto ang tulong tauhan kan Philippine National Police Highway Patrol Group. May koneksyon sa kontrobersyal na insidente sa EDSA Busway. Sigun sa report kan Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC kan Department of Transportation, may duwang bihikulo na may kaibanan na duwang pulis na lunad kang SPG motorcycles ang naggamit kan EDSA Busway. Pinapundo ang mga ini sa operasyon kan mga traffic enforcer huliman ta basado subot ini sa kasuguan ni PMP Chief General Romel Marbil. Ipinahayag man kan SPG kasugma tinanggal ang mga imbweltong persona sa saindang trabaho. Inibisikiran man ang salong opisyal na salang naggamit kang pangaran ni Marbil. Piglino kang SPG na mayong pagkaaram si Marbil sa nasambit ng insidente. Mientras tanto, sinabi man kan PNP SPG Officer in Charge na si Brigadier General Eliazar Mata, mayong intensyon ang silang grupo na baliwalaon ang mandato kang SAIC. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugan, 17 makalampas ang alas 5 ng pag-aga.
Aramon tamo na mga bareta magali sa mga pagiliban nato sa lawas, Public Safety Office Naga, kaya na daang makabakal nin tulong traffic lights sa 10 milyones pesos na budget allocation. Bareta yan, halik kay Michael Garcia. 10 million pesos ang fundo na inalokaran kan lokal na gobyerno kang Naga sa request kang Public Safety Office na ang original 40 million pesos kuta na. Iyan para sa nasa pagbakal ng bagong traffic lights karibay kang dekada ng route na magastusunda kung sige-sige ang repair. Sa paglinaw ni PSO Executive Director Rene Gumba, sa katedad na inaprubahan na sa inang opisina, kaya lang dakay ning magbakal ning duwa sa gudso ng tulong traffic lights. Kunsiring mga kakampi, estimated 3,333,333 pesos kung tulo ang babakalon, or 5 million pesos kung duwa ang babakalon. Ang kantidad kang sarong ikipahe, kay ba na dyan ng installation as in labor cost. Matapos na, makapag-purchase ang PSO, plano ninda ining ibugtak sa Diversion Almeda Junction, Balatas Magsaysay, Dayandang Crossing, asin sa Peña Francia, Magsaysay, MT Villanueva Crossing. Day naman daan nakahirit ang saydang opisina sa City Budget Office ding dagdag na budget ulit na si natatadang procurement intended na sa CCTV cameras asin iba pang ikipahe na enterong ibinubo sa budget kang City DRRMO. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia, reporter. Oras kanya mga tugan, 19 minutos magalampasa ka na 5 ng pagaga. Sa iba pang detalles ng mga bareta niya tungkol niyan, nangilutang pamanggraray ang mga senatorial candidate na sinda Erwin Tulfo basado sa pinakahuring survey kang para sa Asia. Halos sa 66 na kandidato sa pagkasenador, 14 ang iguang statistical chance na maggana kung ang May 12, 2025 election gigibuhon sa panahon kung kasuring ginibo ang survey. Nangilutan sa nasambit ng unang ginutan sa sinambit ng mga kandidato, si Tulfo na nakakuha ng overall voter preference na 62.8% o statistical ranking na first place. Nasa rank number 2 sa good 3 si Senador Christopher Bongo. Rank number 2 sa good 4 si dating Senate President Vicente Tito Soto III. Rank 3 sa good 8 si Bim Tulfo. Mientras tantong rank 4 sa good 8 ang re-electionista sina Senador Pia Cayetano asin Senador Ramon Bong Revilla Jr. Mientras tanto nasa rank 4 sa good 12 sina re-electionist Senador Ivy Marcos, dating Senador Pampilo Ping Lacson. Mientras na nasa rank 7 to 13 man ang PB host na si Willie Revillame. Rank number 4 to 14, sinda Senador Ronald Bato de la Rosa, dati Makati Mayor Abi Binay, asin dating Senador Bani Pacquiao. Mientras tantong rank number 9 to 14, si Camille Villar, asin rank 10 to 14, si Senador Lito Lapid. Napagrabada ang survey ginibo kan nagtalikod na Enero 18, sunod 25 ngayon na taon. Pinalihan ini kan 2,400 na respondent na nasa voting age na 18 anyos pataas, asin ipinasenarom sa face-to-face interview. Alas 5:21 ang oras ngunyan. Sa iba pang detalles ka mga bareta niya ngunyan sa lado nasyonal. Dahil na dapat manggalas ang publiko kung tado na inot na nagpirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, si Presidential Son, asin Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos. Sigun sa kongresista, natural sa naman na mainot siya magpirma sa reklamo matapos ang mga binuto sa napahayag kan Vice Presidente sa social media arog kang pagpapakalot sa bangkay ka sa inglolo na si dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. asin iapon sa West Philippine Sea. Baging ang huma na ipapagadaan ang sa mga magurang na sina Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pati naman si First Lady Lisa Araneta Marcos asin baging siya Speaker Martin Romualdez. Pili ka naman ni Congressman Marcos na siya ang nagtulod sa fourth impeachment complaint asin dahil niya kinumbinsiya mga pagilibang kongresista na magperma kulit ang sa ng pagperma sa listahan ambasado sa saindang sa diring mga desisyon. Bignigaran ni Congressman Joel Chua, pati naman ni Congressman Jude Asedre, na tinukawan
o haloy bago inaksyonan kang Kamara ang mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte bago ini sinumiter sa Senado. Nayuman na batidog bilang impeachment court. Tinamando ni Dachuwa Sinasidre. Mas naging marikas pa naging marikas pa nga ni ang pagsakat sa Senado kan impeachment complaint hulita dahil na inilagagil sa Committee on Justice matapos makakuha ng suporta kan 215 mga kongresista na lampas sa kinakaipuan ng 1/3 o 102 na pirma kan mga kongresista. Sabi ni Chua, pinag-adalan na maray kang Kamara ang inot na tulong reklamong impeachment na binasihan kan pagpilog kan ikapat na impeachment complaint na naglalaban kan mas puso kasi makusog na 7 articles of impeachment. Paliwanag man ni Congressman Cedre, bako porke na tulinong sinda sinbayong ipinapahayag sa publiko, tinukawan ninda na inot na impeachment complaints, ulita ang totoo nagigibo sinda kay ito ni mga konsultasyon asin mga pagdiskutir asin plano. Kasi baga ninda Chua Sinasidre sa pahayagman ni Senate President Francis G. Escudero na dapat prikasan ka Senado ang pagkukursil kang impeachment trial lalo na tanahaluyan subot ang Kamara na ini isakat duman sa Senado. Kakampi Network News. Alas 5:24, babalikan ta dyan ay iba pa mga bareta halis sa luwas. Pigdigaran ka mga nagsangat ng kaso laban kay Speaker Martin Lumandes ang aligasyon na diversionary tactics na ang isinangat ninda sa opisina kang ombudsman. Inampigdi daw ni Davao Norte Congressman Pantaleon Alvarez matapos haputon kung taano unyan sana iniginibo kasabay ka mga isyo sa kasong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Tinamando niya ang pagkasangat ninda ng mga kasong kriminal asing korupsyon kay Speaker Lumandes bako para ibaling ang atensyon kang publiko kundi mas nairot subot ang isyong ini kumpara sa iba. Pagdino niya pa, maayos subot tamang oras o panahon dapit sa pagsusunod ng mga siling na klaseng kaso laban sa sarong opisyal kan gobyerno. Kakampi Network News. Mientras tanto mga tukang sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol yan. Bareta pa manggararing mo dyan sa lado nasyonal. Dahil kayo apektado ang Pilipinas sa laging aksyon ni United States President Donald Trump na pundo na sin iripaso ang kabus na tabang na itinataw sa ibang mga nasyon. Ini ang pahayag sa Malacanang press briefing ni National Economic Development Authority Undersecretary Rosemary Irillion kasunod ka 90 Dias na review ka United States Agency for International Development o USAID. Sigun ki Irillion, may epekto ini sa mga proyekto sa USAID alagad ibang madudulukan ng Pilipinas ning tabang patigulan na ang mga UN development partner para may pagpanago sa mga proyekto sa Pilipinas. Halaton pa subot kang gobyerno ang 90 Dias na review kang USAID hulita nagpaparagos pa man ang technical assistance na itinatawag kan staff kang USAID sa nasyon. Sinabi pa ni Leon na magayong pamanggirari ang relasyon ng Pilipinas sa staff kang USAID sa ibong kang kasuguan ni Trump na ipapundo una ang foreign aid sa marabang mga nasyon kabaligdi ang Pilipinas. Sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol yan, magamit ang pag-asa ng artificial intelligence para sa weather forecast. Ini mismo ang kinumpirma ni Science and Technology Secretary Renato Sridom, ulit na may kipagsabay na ang ahensya sa ibang nasyon para sa pagkarkula kang panahon. Sigun sa Secretary, pinuna na kansarong AI Weather Company. Aling Amerika ang paggamit kang AI para sa mas halabang pagkarkula kang panahon. Pundi bang aldaw sagod sa 14 Dias, kabali sa mga giligibo, yung pag-zoom kan datos para sa mga lugar sa Pilipinas, taganing mas mapakaray pa ang pagkataw ng impormasyon may koneksyon sa panahon. Apora kayan, malansarman ang DOST ng bagong programa na apo dun na Elevate Philippines na katuyuhan pagkusugunan Pilipinas sa paggamit ng artificial intelligence sa mga infrastruktura kang ahensya asin pagmukna ng mga artificial intelligence hubs.
Network News. Network News. Alas 5:27 ang oras yata ngunyan. Balikan ta mga bareta halos sa luwas. Tricycle na si motorsiklo nagkabanggaan sa Manuan kan gain sa Camarinesor. Aramon yato kun pirang irido. Sa report, haliki Mike Gravito. Mike! Nagsapo ni na pagkeridos sa indang mga lawas ang apat na mga persona. Duwan sa Banuan kan gain sa Camarinesor matapos na magkabanggaan ang pinaglulunadan kaini yung mga bihikulo. Sa report, gikan sa PNP Gainsa, pasado alas 5:25 nin Banggi. Kan mangyari ang aksidente sa kalabaan kan Provincial Road, sakop kan Zona 4, Barangay 2nd District, Gainsa, Camarinesor. Binabagta sa buot kan sarong top-down tricycle na pinagmamaneho kan sarong Dante Inakay, 44 anyos, may agong Paraoma, residente kang Zone 7, 166 San Miguel, Magaraw, Camarinesor. Ang nasambit ng tinampo, lunad ang sarong Babsi Napukaw, 35 anyos, residente kan First District, Gainsa, Camarinesor, papasiringon sa southbound na direksyon kan pag-abot sa lugar kan aksidente, sarong single motorcycle na pinagmamaneho kan sarong Fidel Felices, 45 anyos, pintor, residente kang Zone 2, Barangay Sampaloc, Gainsa, Camarinesor. Backride ang sarong Jesse Felices, 31 anyos, residente ka nagkaparehong barangay. Ang nakasabatan ka nasambit ng tricycle, dalan para sindah ang magkabanggaan. Sa report ka nagresponding mga otoridad, nagbalyo o kinakan ka nasambit ng motorsiklo ang linya na pinagdadalaganan kan tricycle kung kaya nangyari ang aksidente. Ninuli sa pagkakabungguan ka nasambit ng doang mga lulunudan ang parehong mga driver asin mga pasahero ninda ang nagsapo nin pagkairidos sa indang mga lawas. Ang mga residenteng nakahiling sa pangyari, ang tulos man nagapod sa mga otoridad kung kaya nasambit ng mga biktima, ang tulos pinagrespondihan, pinagdara dyan sa Bicol Medical Center, Syudad Dinaga, para mataunan magkakanigong atensyon medikal. Para sa Kakampi Network News, Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, mga tugang sa iba pang detalles ng mga bareta dito kung dyan sa Senado Nasional. Pupo na naman kan na Commission on Elections ang sa ilang programang Upland Baklas laban sa mga darakulang campaign posters ng mga kandidato sin mayo sa mga common posters area kasunod kang pagsikat kang campaign period para sa 2025 national and local elections. Sigun kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, iguarang ipinalawas na guidelines siriman ang mga lugar kung saan pwede sila magkabit ni mga campaign material sa mga kandidato. Sigun saya, igwa mga kandidato na huwagas kung makapagkabit ning posters sa mga puon ning kahoy na ipinagabawal. Imbes kaya inalok ni Garcia ang mga kandidato maggamit ning environmental friendly campaign materials na ganing prutiran ang kapalibutan. Napakarabang ka Garcia, naghibo naman ning Committee on the Environmentally Sustainable Elections ang Comelec na ganing maitulod ang paggamit ng environmental friendly campaign material sulit gusto nindang prutiran ang kapalibutan. Diantras tanto, puno nila daw ang campaign period para sa mga madalagan sa national positions, kabali mga senador as in party list group, mientras tanto sa Marso 28 man, sa mga madalagan sa local posisyon, kabali dia mga biyembro kang kongreso, mga kandidato sa probinsya, city as in sa municipal level. Sigun sa Comelec, bahaloy ang panahon kang kampanya sagud sa Mayo 10, uduwang aldaw bago ang election day sa Mayo 12. Nagpagirumdum pa man ng Comelec sa mga kandidato na dahil pwedeng mangampanya sa Huwebes Santo, Abril 17, as in Biyernes Santo, Abril 18. Kung gusto nyo ma-exempt, magpapako ka mo sa krus sa Biyernes Santo, ibuktak nindo ang pangalan nindo sa saedong payo. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang, alas 5:31 po ni pag-aga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News, mapanagos at yan. Mga bareta sa Nupulaan, tabayanan live sa 99.9 WEBFM Kamsur sa Ringkunada, 99.3 KM Kakampi sa Partido Area, siniman po sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Sa mga nakantabay sa mong amay sa FB Live, good morning! Hay man kamong partikan Pilipinas ngunyan, sa luwas kang Pilipinas, maray na aga, maray na banggi, maray na hapon, sa tuwing mga parantabay, lalo sa tuwing mga OFW. And siyempre, sa mga nakantabay sa to sa Naga City, sa probinsya kan Camarinesor na intero na pong nagkakasibot, lalo na po sin mga nag-ride on sa mga issue na huna ninda mga kinabang sinda kan sa indang pakikisakay sa mga issue na pinag-uurlayan ngunyan hindi po sa laog kang probinsya kan Camarinesor. Asin duman sa mga
tutulod ni mga pigmanipular na mga survey asin mga fake news, ha? Ingat-ingat kita. Ang tunay na eleksyon sa mismong Aldao, Camburutuan. Babalik po ang mga bareta sa Kakampi Network News at yan. Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Tayo dos. Bago ang sa pagkakanumbra, si Pangulayan naging Undersecretary for Policy Planning and Research Office kan Department of Agrarian Reform. Nagserbi man si Pangulayan bilang Direktor kang Career Executive Service Board. Binibisto mga tugang Pilipinas bilang saro sa mga pinakaugma asin most optimistic na nasyon sa kinaban. Pasado sa pag-aaral kan Philippine Survey and Research Center asin Gallup International Association, ikasayaw ang Pilipinas sa mga maugmang nasyon na may happiness net score na 60%. Nakuha man kan China ang top happiest country asin sinundan ini kang Indonesia, Mexico asin Kazakhstan. Mentras tanto nanginutan man ang Pilipinas sa gabos na nasyon sa Asia na may positibong pananaw para sa 2025. Yan matapos makapaglisto ang Pilipinas ning 40% net optimism kunsain. Dakulang itinas kani halos sa global average na 17%. Mo sabihin kani, sa ibong ka mga kinakampang na problema kan nasyon, mantinidong positibo ang mga Pilipino. Liwat na kapilar ang grupong ECOWAS Coalition sa mga kandidato ngayon na eleksyon na ikonsiderar ang kapalibutan sa panahon kang pangampanya. Ginibok ang grupo ang pangapudang kasabay kan pagsikad kang campaign period ngunyan aldaw para sa eleksyon sa Mayo. Sigun sa grupo, sinda na ikisumaro sa Commission on Election sa pagtulod kang responsableng pangampanya ngunyan na eleksyon. Nagapunang paman ang grupo sa mga kandidato, ibitaran ang sobra-sobrang pagproducer ng mga election materials. Parating ang problema kada eleksyon, ang mga ginagamit na plastic sa pagbilog ng mga campaign materials. Kabalit digdi ang mga basurang iwinawalat sa mga tinampo asin na nagkuriyat na mga eleksyon paraphernalia sa mga tinampo, mga poste asin poon nin kahoy. Mientras tanto mga tugang sa iba palitalas ka mga bareta, ilalang sa naman kan Department of Agriculture sa masunod na semana ang pagkapanuwas ng rice tax sa mga lokal na gobyerno kasunod kan deklarasyon kan Food Security Emergency. Sa payag ni Secretary Francisco Choy Laurel Jr. kan Department of Agriculture, sinabi niya na may lampas 50 lokal na gobyerno ang inot na makikinabang. Matandaan idineklara ka Secretary kan DA ang Food Security Emergency sa bagas basado man sa rekomendasyon halis sa National Price Coordinating Council. Sa pagi kang emergency declaration, tinutugutan kani ang pagkapaluwas ng rice buffer stocks na ginibukan na National Food Authority para maging mamaskog asin pusog ang presyo asin siguron ang supply. Saro sa mayor na pagkakan, mantinidong accessible sa mga consumer. Ang stocks ipapanuwa sa pagikan Food Terminal Incorporated o FTI. Asin ipabakal sa publiko sa presyong 35 pesos kada kilo. Kabali sa pinakabaratong presyo, mentras na katuyarman kang gobyerno na mas may bawa ang presyo kang bagas na nahiling bago pa man ang pag-ulanto kanagdalikod na Hunyo asin Hulyo taon 2023. Pag-aadalaman kan Department of Agriculture ang posibilidad na magtalaan ng maximum suggested retail price o MSRP sa karne kang urig uli sa halangkaw na presyo kani sa mga merkado. Sa press briefing naman sa Palasyo Malacanang, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Choy Laurel Jr. Ikinukonsulta niya na ang plano sa mga stakeholder particularmente sa mga nag-aatama ng urig asin retailers hulita garunggay halangkaw ang presyo ngunyan arog kan pork belly na inaabot na sa 380 sagod sa 480 pesos ang kada kilo. Sinabi ni Laurel na sa meeting na pinapod ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kansugma sa Palasyo Malacanang ipigpresentar kani ang presyo ka mga barakalon
Asin natawan atensyon ang presyo kang karni ang karni kang urig asin sugok nahalangkaw sa mga merkado. Ipinahay ka sekretaryo na ang farm gate sa presyo kang urig sa ngunyan 240 to 250 pesos kada ang kilo. Kaya makangalas na inaabot sa 380 to 480 pesos ang presyo kang kada kilo sa mga merkado na sobra-sobra subot na maray. Urog nata 100 pesos na gayo ang diferensya. Sa ibang bareta niya tungon yan, alas 5:46, sarong US Marine haling California ang binisto na saro sa apat na nagadan sa nangyaring plane crash duman sa barangay Malatimon, Ampatuan, Maguindanao del Sur ka nagtalikod na Pebrero 6. Binisto ang biktimang si Sergeant Jacob Durham kang Long Beach, California, nasaro sa mga lunad kang US military plane na nag-crash sa bukid sa sinambit ng Banwaan. Sigun sa report, nagkukoncerning routine mission surveillance ang sinasakyan ng light plane. Kan mangyaring insidente na ikinagadan kang apat na lunad gani. Ang lawas kang apat na biktima, nakuha sa loob kan buminagsak na aeroplano susog sa safety officer kang Maguindanao del Sur. Si Durham, big-insayo bilang electronic intelligence warfare analyst na naka-assign sa Radio Battalion kang 1 Marine Expeditionary Force Information Group. Nagbali nining Marine Expedition na kan Enero taon 2021 kung sa'y nagkaperang medalyana ang naresibi kani, nabali ang Navy and Marine Corps Commendation Medal, Marine Corps Good Conduct Medal, National Defense Service Medal, as in Meritorious Most, as in Naval Aircrew sa iyang paglaog sa serbisyo. Kakampi Network News. At yan, babalikan niya ito ang mga report halos sa mga pagkiriba sa luwas. Mientras tanto, sa iba na po ng mga bareta ngunyan sa lado nasyonal. Nasa 16 pa ng mga importers ang idineklarang blacklisted ng Department of Agriculture. Sa Malacanang press briefing kasugma, sinabi ni Secretary Francisco Laurel Jr. na ordinaryo sa mga illegal na inalaog na produkto ka mga blacklisted, iyo mga pula asin puting sibulyas, mga frozen fish balls, asin carrots na idineklara bilang mga various commodities. Mientras tanto, ang ibang produkto, mayong sanitary asin phytosanitary import clearances. Apat sa mga ini, sinangatan ng kaso, anom ang panagos na iniimbisigaran, mientras tanto ang iba, ang sunod man nakakasuhan. Kabali sa mga blacklisted na kumpanya ang Thousand Sunny Enterprises, R2X Trading, ang Gigarnion Agri Trading, Lala Bay Aggregates Trading, Flibo Trading, Saturnos Corporation, 1BM Grains Corporation, and Kaisi Lace Consumer Goods Trading, as in ang GRA and Pearl Enterprises Incorporated. Blacklisted man ang Bitron Consumer Goods Trading, Golden Race Consumer Good Trading, Larina Fresh Vegetable and Young Indoor Plants Incorporated, ang BG Fro Producing Store, Yum Trading Corporation, as in ang RCNN Non-Specialized Wholesale Trading. Alas 5:49 ang oras niya to ngunyan. Kakampi Network News. Network News. Balikan ta mga report halos sa luwas. Inakop na Chinese national na nag-offer nin sex dyan sa Plaza Rizal. Pinalibre na ka mga autoridad. Aramo niya to kung taano pinalibre sa report halik kay Michael Garcia. Kinumpirma ni Police Staff Sergeant Roberto Aguilion, Deputy Spokesman Caraga City Police Office, na pinalibre na ka mga autoridad ang Chinese national na niramalan ka nagtalikod na weekend huli sa reklamong acts of immorality na marumduman sa Facebook post si Pigaram kang personang si Julia Arillas ang sarong awareness post na agwang nagaharas na sarong Chinese national na gusto makipag-friend asin nag-alok ng sex sa katidad 5,000 to 10,000 pesos. Niramalan ini ka mga pulis asin itinurn over sa ipatura 1 kang NCPO alagad. Piglilinaw ni Aguilion na kumpleto naman kutan mga dokumento
para formal na magsangat ni reklamo. Alagad, day ininadago sulita mayong willingness sa lado kang complainant na itong minor de edad. Dawa na nga ni Siring na profile naman kan PNP ang dinakop na Chinese national na nagtitinir sa Banuan kan Pili dangan igwa naman ining record sa pulisya. Patanid man kang opisyal sa publiko na ipag-aram, ireklamo, idulok sa mga pulis ang mga gawing imoralidad asin harassment sa mga kababaihan dangan idagos na magsunod ng reklamo ngarig dahi na makalibre pa asin makapambiktima pa nin iba. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto sa Roman na nakakulong dyan sa Banuan, Camalaor, Camarines Sur, liwat pigserbian ng mandamiento de aresto. Report halik kay Mike Gravito. Awa na galing nakakulong na dyan sa Milaor Custodial Facility ang saroga 32 anyos na construction worker na igwa ning nakomiter na enot ng kaso dahil ninaging ulang sa mga autoridad na serbihan pa siya ni mandamiento de aresto matapos na ipaluwas kana korte sa report gikan sa Milaor PNP pasado alas 11:10 ng pagkaudto kasudma dyan sa Milaor Municipal Police Station Custodial Facility Barangay Del Rosario, Milaor, Camarines Sur, kan iserbi kan mga tauhan kan Milaor PNP an warrant of arrest kontra sa persona kan sarong Richard Alvarado, 32 anyos, residente kan Zone 5, Barangay Alimbuyog, Milaor, Camarines Sur. Bitbit kan mga otoridad iyo ang mandamiento de aresto na ipinagpalawas kan umidaging January 30, 2025 sa sala ni Honorable Jeanette Gaminde San Joaquin, Presiding Judge kan RTC Branch 20, Judge Ciudad Ninaga, nilulinaman sa paglapas kanasambit ng persona sa Republic Act 9262 mas bistado sa apod na violence against women and their children. Ang nasambit ng persona ang pinagtutugutan man na makapag-apiansa kantidad 72,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang 7 minutos antes magkalasais ng pag-aaga. Balikan tayo ba panditales ka mga baretang unyan. Mga bareta pa mangyari sa lado nasyonal. Nagkondusyon ng programa sinbisa ang grupo na ngapuda na bago na sistema kang panagalang na eleksyon. Pinangyutan ni dating Department of Information and Communication Technology Undersecretary Eliseo Reo as ininuhurot ang paggamit ng hybrid na sistema para sa 2025 midterm election. Gusto ni Reo na gibon manual ang binilangan kang boto sa presinto tangaling masigurong liitimong mabilang. Asin dahil subot o bako subot ang boto na nakadikta sa makina. Nalaman kay Puan na minran ang lay sa eleksyon ulita daiman silambit kang full automation ang dapat gigibon sa burtuan. Mientras tanto si Rio nagbalik si Rio sa hiro protesta sa luwas kan opisina kang Comelec duman sa Intramuros, Manila. Matandaan biggarumdum dagos ang 1986 sa snap election kung saan nag-walk out ang nagkaperang Comelec tabulators huli sa ibasubot ang bilang kan boto kumpara sa nagluwas kay do sa gilibong canvassing. Ipinahig man kang Commission on Elections na dapat sa naman na mabos ising maray ang mga botante ang Statement of Contributions and Expenditures o SOSI ka mga kandidato ngunyan na eleksyon. Sabi kang komisyon, magkakagawa ang publiko ng pagkakataon na mahiling. Ang mga SOSI kang kada kandidato hulita ini sa idang ipopost sa Comelec website. Sinabi ni Commission on Election Chairman George Erwin Garcia kay puan ining mabusisi ka mga Pilipino taga ni maaraman kung talagang tama mananggad ang sa idang pig report o kaya hilingon kung may mga dana i-report na mga ginastos nila sa panahon kang pangampanya. Sigun saya, ang pagpublikar ka mga SOSI ka mga kandidato nagpapailing ng pagiging transparent pagabot sa mga ipinaparuwas na kwarta kang kada kandidato para masiguro na dahil sila naglampas sa limit na pigtatalaan kan Comelec. Alaga ni pinahayag man ni Comelec Chairman Garcia, aram niya may mga limitasyon ang SOSI hulita sakop sa naman kani ang mga ginastos sa campaign period asin nakabali ang mga nagastos sa punpas na kansaid ng pag-file kan Certificate of Candidacy. Sa ibong kansiri na limitasyon, importante bang kararay ang pagpapasa kan SOSI ulit na nagpapailing ini nin accountability. Matandaan,
Pigkonsiderar kan COMELEC ang pag-presume na mga bayad ang mga influencers as in celebrities na iniindorsar ang mga kandidato. Ini basado sa COMELEC Resolution number 11109. Kaya kay puan man ining i-account sa side na mga Statement of Contributions and Expenditures o SOSI. Kakampi Network News. Inumaw kan mga opisyal kang House Quad Committee ang ekstensyon na itinaw ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa termino ni General Romel Francisco Marbil bilang hepe kang Philippine National Police. Sinabi ni Quad Committee Chairman Surigao del Norte Congressman Ace Barbers, matrayong posubot si Marbil sa aging community driving as in intelligence-based approach ang operasyon laban sa illegal na droga sa nasyon. Sigurman ki Quad Committee Co-Chair as in Congressman Dan Fernandez nagresulta subot ng pagbaba kang crime rates sa Pilipinas ang mga pulisiya ni Marbil sa PNP. Matandaan kang Huwebes, Pebrero 6, kang i-anunsar kang Palasyo Malacanang na pinalaban ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang termino ni Marbil 4 na bulan o sagod sa Hunyo taon 2025. Pebrero 7 ngunyan na taon, iyon ika-56 na kumpleanyo ni Marbil ang nakatalaan ko tang pag-retiro man uli sa mandatory retirement age na 56 anyos. Oras ko niya matugan, 3 minutos na lang, antes mag-abot ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta niya tungon yan, bareta pa mangyari sa lado nasyonal. Nakatutok man ang Department of Human Settlements and Urban Development sa pag-utob sa saro sa mga kamauhutan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makapakatod ng salbado, disente, asin abot kayang paharong para sa mga tiyos na Pilipino. Ipinahayag ni DSUD Secretary Jose Resalino Acosar, mantinido ang sedang fokus tanganing panginutan ang inisyatibo sa paharong ka Presidente ang pambansang pabahay para sa Filipino o 4PH program. Nakatalaan isilibrar kan DSUD ang sedang ika-6 na anibersaryo ngunyan na simana kung saan kadakol ang mga nakalinyan ng aktibidad na baging tampok ang mga naginibuan ang inisyatibo kang ahensya sa nakalis na 6 na taon. Upunan ini kang housing exhibit, kabali na ang stakeholder, partner, developers, asin mga mayor na ahensya, asin makakagawa man ng libreng legal consultations, mga impormasyon sa mga ginigibong 4PS projects, asin direktang pag-alalay halis sa Pag-ibig Fund na may pag-aaram sa housing loans, kabali ang iba pang ahensya na may koneksyon man sa mga programang parong. Mayong nahiling na sinyalis si Senate President Francis G. Escudero kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magpapodidining special session para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pahayag, piglinaw ni Escudero na dahil nakaresibi ang Senado ning kahagadan halis sa proponents o opponents kang impeachment labang kay Duterte na magpaapod ning special session kaya dahil man kanipigahaditan mentras nakabakasyon ang Kongreso. Ito naman ay pinahayag ni Marcos na bukas siya sa pagpaapod ning special session alagad piglinaw na dapat maghali sa Senado ang orihinal na kahagadan. Ipinahayag pa ni Escudero na mayong rason kung mayong rason kung hagadon sinda nin special session basado man sa mga nakalis na impeachment cases na day mampighinali. Pilinaw niya na mayong senador na nagtulod ka nasambit ng kagadan. Dahil pala nahaloy, hilagad ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na magpapod ng special session si Marcos tanganing madiskutir na ang unfinished legislative matters. Erot naman in-impeach kang House of Representatives si Duterte na nagtaligod na Miyerkules na may 215 kongresista na nagpirma sa ikapat na impeachment complaint laban sa iya. Isinubita ng impeachment complaint sa Senado, alagad nag-adjourn man na dahil pigdiskutir ang reklamo kaya nagmapon ang trial sa Hunyo pagkatapos kan May 12 election. Kabali sa 7 articles of impeachment laban kay Vice President Duterte ang conspiracy to assassinate President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, and Speaker Martin Romualdez. Malversation of 612.5 million pesos na confidential funds,
with questionable liquidation documents, bribery and corruption in the Department of Education during Duterte's tenure as Education Secretary involving former DepEd officials, unexplained wealth in failure to disclose assets in her statement of assets, liabilities, and net worth, with her wealth reportedly increasing fourfold from 2007 to 2017, involvement in extrajudicial killings in Davao City, economic destabilization in public order efforts, including boycotting the State of the Nation address while declaring herself designated survivor, leading rallies calling for Marcos Jr.'s resignation, obstructing congressional investigations, and issuing threats against top officials, and number 7, the totality of her conduct as Vice President. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang. 1 minuto magkalampas ang oras na alas 6 ng pag-aga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News, mapanagos at yan. Kaibanan ta po ang mga baretang maghahali sa tuya mga Kakamping Radyo. Mga baretang tilipon kan DWEB FM Cam Sur dyan po sa Rinconada area. Mga baretang hali sa 99.3 KM Kakampi naman sa Partido area. Asin mga baretang maghahali man sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Kabos yan sa samueng pagbabalik sa mga baretang on-air online. Unyang pong aldaw na Martes, Pizza Onsina ka bulan ng Pebrero taon 2025. Babalik kami at yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Resumption kang klase sa kabos na level, public and private school sa enterong probinsya kan Camarines Sur ngunyan pong aldaw na Martes. Ang tabihan po ni Papa Nitales kan na baretang yan. Aramon to na mga bareta, enot magali dyan sa Rinconada. Sabay kan DWEB FM Camsur. Yaon duman si Benny Dicena sa mga bareta. Benny! DWEFF Rinconada Camino Network News. Abalos June, happy tinagba sa siyudad ng Iriga. Sa Ritalios kan mga bareta sa lado lokal, natuyawan kasudman ni Kagawad Alvin Sakwes sa kansang Bayan kan Banuana Bato. Ansay mga pagribas sa konseyo na dai nagsusunod sa mga nakapalaman sa sendang internal rules and procedures. Kasudma sa ginibong sesyon regular kansang Bayan kan Banuana Bato. Nag-aprobitsar sa privilege hour si Sakwesa kung sain ang naging tema kani iyon dahil pagsunod kaniba ng miyembro partikularmente sa sinasabing attire o tamang pagkaatado sa pag-atindir kan sa indan mga ginigibong sesyon. Tinawang doon sa kwesa na nakabugtak sa sendang internal rules na tuyong sinda matindar sa kada sesyon dapat disente nakasulot nin barong. Kaya man, sa iyong pinakayulayan ang presiding officer kan Sanggunian na si Vice Mayor Vic Sapnay Ramos na inibilang pamayukan konseyo maging istrikto sa pagpautob kan mga nakapalaman sa sendang internal rules. Sigun kay sa kwesa, siya asin ibang mga pagriba ang perming nakabarong kaya makulog sa sendang boat na may minaatindir sa sendang mga sesyon regular na naka-t-shirt sa ng miyembro kan Sangguniang Bayan. Sa internal rules and procedure, lalo na po that there are this basically attire of the members of the Sangguniang. Nagkakanda po ng sesyon. May nakalagay dyan po, Mr. Chairman, na dapat nakabarong kita. Mr. Chairman, please, dapat naman po, Mr. Chairman, mag-instricto ka mo. Ano mo muna? Ano mo? Kami po, Mr. Chairman, kaya may nakabarong, maging unfair man lang. Magkakaroon mo, Mr. Chairman, ka. Ang pula kami, sana kami nakabarong, Mr. Chairman, please, show up. Hindi sa Mr. Chairman. Number 1 po yan, Mr. Paulo, kita. Parte ng mga naging payag sa privilege speech ni Kagawad Alvin Sakwesa. DWEFF Rinconada Camino Network News. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal sa rong resolusyon ang ipinagpasar kausudma sa sesyon regular kan sangguniang panglalawig ng probinsya ng Camarines Sur para tawanin authority si Governor Vincenzo Renato Luigi Villaferte na makipagnegosyer, maglawag asin magpirma sa ngarang kang probinsya ng Camarines Sur sa sarang Memorandum of Agreement sa DSWD o Department of Social Welfare and Development. Siguna sa paliwanag ni Board Member Don Androy Oñate, an Assistant Majority Leader, kan nasabi ng Konseyo Probinsyal, tinawang doon kani
na ipinapasar ang nasabi ng resolusyon kan sangguniang panglaliwigan kang probinsya ng Camarines Sur para masiguro ang tama sa panahon as in episyenteng pag-deliver kan inap ng mga social welfare programs na dapat na implementar sa probinsya sa bagay ng sarong Memorandum of Agreement kay BAP ang mga magagkanigong dokumento na kinakaipuhan sa paglawag sa siring na areglo kan lokal na gobyerno kan probinsya sa DSWD. Ninhuli kani mismong ipigtulod ni Board Member Uñate ang pagpasar kan resolusyon na minatuangan ni Siring sa gobernador kang probinsya ng Camarines Sur. Resolution speaks by the Sangguniang Panlalawigan to ensure the timely and efficient delivery of social welfare programs ought to be implemented in the province of Camarines Sur. Memorandum of Agreement and other necessary documents need to be entered into by the provincial government and DSWD. So may I move to pass resolution authorizing the Honorable Governor Vincenzo Renato Luigi R. Villaferde to negotiate, enter into, and sign for in behalf of the province of Camarines Sur a memorandum of agreement and other necessary contracts with the Department of Social Welfare and Development, DSWD, relative to its implementation of various social welfare programs in the province of Camarines Sur. Parte ng mga naging pagpresentar ni Board Member Donan Roy Oñate sa nasabi ng resolution. DWEBFF. Rinconada sa Kampibo Network News. Dagdagantan bareta sa lado lokal yawn sa linya si Erwin Del Castillo. Pagtaong importansya sa mga paratanom nin mga gulayon, asin para uma sa syudad nin Iriga, ginibukan sa Udma, sa Iriga City Sports Center, Santa Cruz, Iriga. Nagtiripon sa Iriga Sports Center ang kadakol ng mga parauma sa syudad nin Iriga para ipagsilibrar ang ikaduwang beses na Farmers Day sa syudad nin Iriga sa liderato ni Mayor Wilfredo Rex Oliva asin ni Vice Mayor Edsel Serrano de Maiwa. Ginibu ang Farmers Day celebration sa syudad nin Iriga para pagtao nin honra sa mga parauma sa syudad asin unan man nin pagkakataon kan Arriba Administration ang mga parauma urog na anyaon sa Mountain Unit kan syudad nin Iriga na darahon ang sa indang produkto sa Iriga City Sports Center para ibariwas asin ibida sa mga bisitang turista asin mga dayuhan sa syudad nin Iriga ang sa indang mga produkto na yaon sa Mountain Unit kan syudad kan Iriga. Para sa Kampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, kakampi mo. DWEBFF. Rinconada sa Kampibo Network News. Yan tabi dyan ng mga barata halidigi sa DWEB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Desana. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Benny. Kamang balita dyan sa DWEB-FM Rinconada. Oras yata ngayon matugang di 6 pagkalampas ang alas 6. Isunod na mga balita ng Tripol Man kan KM Kakampi naman sa partido area. Kaya balanta sa mga balita naman si Rene Orillosa. Partido. KM Partido Kakampi mo Network News. Pangalo sa kakamping Juno ay mga barata gikandigdi sa KM Kakampi Partido. Panagos na nagbubungog-bungogan na sinagbubuta-butahan ng mga opisyal ka na DPWH sa 4th Engineering District sa pamamayo ni District Engineer Gemma Timbang. Asin na lokal na gobyerno ka na tigaon kamar ni Sordapit sa pangapudan kad mga bero sa sin mga residentes ka na tigaon kamar ni Sur. Napakarayon na porsyon ka na tinampo sa may barangay Salvacion tigaon kamar ni Sur na sa laog ni Nalo sa 2 taon ha. Dahil labang pinagpapakaray kan DPWH sa sinailingman, kawaran aksyon kan lokal na gobyerno kan banuanin tigaon sa pamamayo ni Alkalde Chiqui Pentebella. Apisar na ang raot na porsyon kan na tinampo kan barangay Salvacion ang nagkikrear ni na magawat na bulos nin trapiko. Ta na babarikadaan ang kabang porsyon kan tinampo asin nagkausa naman nin mga aksidente. Nasa entrevista kidating konsyal Neil Armstrong Laguno na ninulit sa kapabayaan kan DPWH asin LGU tigaon iguana ni nagka-aksidente sa lugar asin iguana naman ni naggabuhis ni nabuhay. Kasood ma sa entrevista girare kidating konsyal Laguno luwat ininga nangapudan sa lokal na gobyerno kan natigaon asin sa sanggunian bayan kan sinambit ng banwa na imbitanan si District Engineer Gemma Timbang tanganin makuaman ana lado ka na district engineer kung ano ang rason mananggad na ang binansaga ni Laguno na Forever Road and ay mapakaray sa laugnanin na 2 taon na ini ang pinagrereklamo. O yan parte kan mga payag di dating konsyal Neil Armstrong Laguno. Konsyal. Ay iyo tabi.
Nakulong po sa ko na nadadangog ko sa palibot-libot ko, digdi sa banwa ang kantigaon. Kabi talaga na ako nadadangog na nagreklamo sa bagay naan. Kuntan o kaya dahil nagigibo tulos ta pighalat pang may naka-aksidente na, igwala nga ning nagadan dyan. Pero kuntan ang pigangalasan mi, taday na aksyonan. Na kung totoo sungkot baga may sangguni ang bayang kitang pwede mag-imbitar sa IDPWH. Pwede niya maning o mag-gibon resolution address sa DPWH kung tano na pigigibo yung kansa to yung mga elected na official kang sangguni ang bayan. Kaya sabi ko, kung tataanan tang atensyon, anong problema sa bagay na kung tano na nagibo-gibo yan. Si Neil Armstrong Llaguno, kandidato opisyal sa pagkakonsyal sa Lindong na Timuana Kamsur sa Banuan Cantigaon, Camarines Sur. KM Partido, kakampi mo, Network News. Sa iba pa na barata pagluyasin na paghuros ka na turismo sa Banuan na Karamuan, Camarines Sur, pinagka-confirmar ni Konsyal Don Ubias. Nilo Oriana sa detalles kan barata. Tiga konfirmar ni Kagawad Don Ubias sin man nagdadalagan na nabisal kalde kang Banuan Karamuan, Camarines Sur na talagang kulang na asin man naghuros nagduyaan na nag-abot sa saindang mga turista, yan uliman kang kawaran suporta sa mga programa sa turismo kan sa indang lokal na gobyerno. Ini ang tinanguan doon ng mga pahayag kan sinambit ng opisyal sa kakampi mo sa entrevista kasugmang pagkaaga. Susug sa pahayag kani, ngunyan na representing kamaragta kanin panahon, talagang kulang na subota ang mga nag-aarabot sa indang mga turista, mga lokal o internasyonal. Ini uliman tamay nga subot ng ibang tourist attraction o tourist destination ang sa indang banwaan na bakong arog sa ibang mga lugar na dakol na pwedeng madumanan ang mga turista kundi pwede ang ibang mga tourism spot sa Banuan ng Karamuan. Kaya pag-arog ka ng panahon na grabe ang alon na darakulan hukulin alon na kung sain ang tourist destination sa Banuan, Karamuan, Camarines Sur ang kadagtian mga aktibidad sa kadagatan. Sigundigdi dahil lamang subot kaya nag-iiskusar ang liderato kan sa indang lokal na gobyerno na mag-iisip ni na paagi na magkaigwanin ibang pwedeng maging tourist attraction ang sa indang Banuan na yung pwedeng dayong liwat nin mga turista apwera ka na presenting tourist destination ng dangunyan. Sigun Kagawad Don Ubias kaipuhan ang mismong lokal na gobyerno ang naghahanap asin man nagsasagibo ni mga paagi tanganit na makadiskubre nin mga bagong dadayuhon na mga lugar sa indang Banuan na sinawan doon pa man kani na siya nag-advokar tanganit na magkaigwa nin mga ubaga man makadiskubre nin na ibang mga tourism projects sa indang Banuan para mas mabuhay liwat asin magkusog ang turismo sa sinambit ng Banuan ng Karamuan, Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Nilo Oriana, Maraynaga. KM Partido, kakampi mo, Network News. Camarines Sur PPO revitalize sa pulis sa Barangay Kariban na PhilSys sa mobile team nag-concerning online registration on a Philippine Identification System. National ID sa Barangay Sibagwan sa ngay Camarines Sur. That's Prado sa detalles kan barata. Ang Camarines Sur Police Provincial Office revitalized police sa Barangay Team Bravo na pinangunutan ni Police Captain Jeffrey Esquilano, team leader kan Camarines Sur 2nd Provincial Mobile Force Company. Karibaan na Police Mobile Team nagkondusyon kasod man na online registration on Philippine Identification System National ID sa mga constituents kan Barangay Sibagwan sa ngay Camarines Sur. Igwa naman naabuton sa mga 90 individuals ang naakomodar asin na kapag aprobitsar kanasambit ng serbisyo. Ang aktibidad na may objeto na makapagtaon na validong patunay kan pagkakabistuhan na pwedeng gamiton sa mga transaksyon sa gobyerno asin na pribadong sektor. Pinagtutugutan man kayo ang arestadong mga persona na tulos na maaprobitsaran ang mga benepisyo kan PhilSys arugan dakol na marina financial asin man proteksyon sa mga serbisyong sosyal. Para sa Kakampi Network News, Dad sa Prado, kakampi mo. KM Partido, kakampi mo, Network News. Sa ultimong bareta dagit ba triumpang pinagkakonduktang manantiary operation kana sa Ruma Municipal Police Station matapos na ma-restart ka na petsa 9 ni na pagkaaga. Presenting bulan ang binibistong number 1 na municipal most wanted person sa Banuan ka na si Ruma, Camarines Sur.
na may pinag-atubang na kasong 3 counts of rape by sexual assault o kaya man kasong panlulugos asin na 3 counts of qualified rape of a minor. Sa entrevista kay Police Captain Mark Anthony Clidera o si Chief of Police ka na Siruma Municipal Police Station Kasudma, sinabi kay na pinag-maigutan kan sa mga tauhan na maarestar akusado para mataunan ni justisya ang minor de edad na naging biktima kay nina kung saan nangyari ang insidente sa syudad ni Naga pirang taon na nakakaagi. Alagad na kumakusado ang propyong residente ka na barangay Poblasyon Siruma, Camarines Sur. Kung kaya pinagapadran ang ipaturak ka na pulisya in mandamiento de aresto sagkod sa dagos ng maarestar kan mga personalis ka na PNP Siruma ang akusado sa pinagkonduktang operasyon sa Banuan ka na Kamaligan na Camarines Sur sa pagkipag-coordinar man sa Kamaligan na Municipal Police Station. O yan mga pahayag o parte kan mga pahayag ni Police Captain Mark Anthony Clidera. Kami po nagtuman mismo sa barangay na iyan sa coordinate man sa Kamaligan MPS na matabangan na ini madakop. Kaya iyo po nga ni ining imaaga, naglupok na ang trupa duman, tangan ini dakop sa bandang imaaga, alas 5:30 ng aga, ini luminosa sa iyang harong kasi niyo na po ito sa pagkakataon para ini ma-arrestar. Ining akusado taga-poblasyon mismo, digdi sa Siruma, tunang poblasyon. Taga-poblasyon, so nauna. Yes. Nagtrabaho lang dyan sa Naga, as in ini nga ni nag-side union temporary duman sa pinag... Parte lang kan mga naging kapayagan ni Police Captain na Mark Anthony Clidera. Mientras tanto sa ngunyan, bigalat na sa naman ka na Siruma Municipal Police Station ang ipapaluwas na commitment order kan korte para dagos ng maibalyunin na pasilidad o sa BGMP Naga na akusado na sarong 26 anyos na soltero. Sinabi pa ni Police Captain Clidera na igwanin na biyansa na 600,000 pesos para sa kasong rape by sexual assault, asin mayo man na piyansa sa kasong qualified rape of a minor na may relasyon sa Republic Act 7610 o ang Anti-Child Abuse Law. KM Partido, Kakampi mo, Network News. Katabi kakamping June ang katripunan ka na mga barata. Gikanigdi sa KM Kakampi Partido ang nagatod sa sendukan na mga barata. Ang sinupon lingkod, Rene Orellosa, Babalos, Marinaga. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Salamat sa KM Kakampi Partido sa saydo mga bareta. Alas 6:26 ang oras yata ngunyan. Isunod na mga bareta tinipon kang BBS FM sa Naga City. Ang kaibaran tanong ngunyan sa mga bareta si Oka Esmenda. Oka. BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi Jun sa pangaran ni Junel Cuba uyaan mga detalye mga bareta halig sa PBS 91.9. Pinasalamatan ni National Irrigation Administration Manager Gaudencio de Vera ang mga parauma sa Bicol Region. Ini matapos na makuasubot ang target kan nakaaging taon na kung saan inisubot ang gunya na presenteng taon mas papakusugon ang pagkataon ng ayuda sa mga parauma partikular na sa patubig. Nasa sambitan ng target liwat na subot na kukuanon asin mas lalangkawan pa ning huli naman sa mga ayudang itinatao kang gobyerno magapuon sa mga materyales sa mga pag-uma asin ning huli naman sa mga ayudang itinatao kang gobyerno magapuon mga ini materyales magkataon ng ayuda sa mga parauma gobyerno magapuon. Sa iba pang ditalikan mga bareta sa mga parasira man sa Bicol Region padagos na susuportaran ka na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa partikular na mga parasira na apektado kan shoreline. Matatandaan inot na pinagtananin ayuda ang mga parasira duman sa may partikan probinsya nin Masbate asin na sa may partikan Catanduanes igdi sa Bicol Region.
isusunod man ang probinsya ni na Camarines Sur na kung saan mga parasira nakatala na makaresibi nin mga biyaya gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa iba pa ang ganitalikan mga pareta, kuntaan na pareta sa mga pag-iriba sa luwa sa pagbalikan na operasyon kan na tren sa Bicol. Press release na lang sigon sa sarong konsyal kan Naga. Buhit Paderes sa detalye. Sagkod sa naman sa press release ang Philippine National Railway sa sinasabi kayo mabalik na ang operasyon kayo sa Bicol Region. Uli sa sagkod ngunyan, mayo pang tultul na serbisyo ining na itataw sa mga Bicolano. Araw kan sa indang pigpromesa na antes na mag-abot ang September sa panahon kan kapistahan kampanya Pransya. Ini anamalisan kan sarong konsyalig di Sanaga. Huli sa sagkod ngunyan, puro pondo pang operasyon kayo na nakaka-apekto sa negosyo asin turismo sa siyudad asin sa probinsya ng Camarines Sur. Ang PNR, perming nag-iimbitar kan mga taga-media asin ipiglulunan pang mga inipasiring sa haraniman sa ng banwaan dagos ng platika na madali nang magbalik sa regular na operasyon. Sabay balik sa istasyon kayo ni Sanaga. Ngunyan, padagos pang pigkukumpuni ang mga bagon kayo pati na paghigot sa mga tornilyong nagturugak huli sa bagyong Christine. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang bareta, sa mga parauma sa Camarines Sur, nakaresibinin na 8.9 million na irrigation na project. Detalye, Daryl Banya. Tabang sa mga parauma kan probinsya ng Camarines Sur ang bagong irrigation project na pinanginutan kan Department of Agrarian Reform Camarines Sur 2 asin man ka National Irrigation Administration. Kanagtalikod na simana nag-atendir ang mga representante kan DAR Program Beneficiaries Development Division sa bidding para sa diesel pump irrigation system na ginibud dyan sa NIA Camarines Sur Provincial Office sa Santa Lucia, Magaraw, Camarines Sur. May kabilugan na kantidad na 8.9 milyon pesos ang piglalauman na masisimbagan kan proyekto ang pangangaipo sa patubig sa may 60 hektaryas na kauumahan sa sinabitang lugar. Sigon ki Cecilio Almazar Jr., ang presidente kan Kasuray Agrarian Reform Beneficiaries Organization, dakulang pagbabago ang hatod kan proyektong ini sa saindang komunidad. Apera sa Barangay Kasuray sa Magaraw, nakatalaan man na gibuhon ini sa iba pang irrigation project sa mga lugar arog kan Gowa, sa Banwaan kan Pili o Kampo, Siringman sa Calabanga bilang parte kan Comprehensive Agrarian Reform Program. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang ditalikan mga pareta, bisita mismo si Regional Director Andre Dizon kan PNP Bicol sa paglansar o launching na kabataan kontra kriminalidad igdi sa siyudad ni Naga na kung sa'y nagkaigwapan ni Youth Forum sa nasambitan ng aktibidad na pinagagipo sa Activity Center sa Barangay Santa Cruz sa Naga City. Kabali digdi ang mga hobinis na nagsusuporta sa kampanya na PNP. Sinabi ni Dizon, nakaipuhan ang dakulang suportakan mga kahubinan ning hulita sinda ang mga masunod na puturukan nasyon kung kaya kinakaipuhan dahil maimbulto sa kriminalidad asin magtabang sa pagkataon ng solusyon sa mga ginigibo kan PNP. Sa iba pang ditalikan mga bareta, pinasalamatan kan Bicol Medical Center ang PNP. Ini partikular na ang PNP Naga ini matapos na mag-aksyon sa kahagadan na madagdagan ni dugo matapos na mag-sponsor ni bloodletting activity ang Naga City PNP. Matatandaan ang Bicol Medical Center ang naghahagad nin ayuda sa publiko na mag-donar nin dugo ning hulisa nagkukulag-kulang ang dugo sa blood bank kang nasambitan ng hospital. Ang kasugma giniba na sambitan ng bloodletting activity asin kada ko naman nagresponde kabali naman ang mga sibilyan na nag-walk-in tanganing magdonar nin dugo sa nasambitan ng bloodletting activity. Yan natabi kakamping June ang mga bareta ligdi sa PBS 91.9 FM sa Pangaran Regional Cuba. Ako po si Oscar Esmenda. Good morning.
KBS Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Oras! Alas 6:33 na po rin pag-aaga. Ang mga ultimong bareta mga tugang sasabayang pagbabalik at yan sa mga bareta sa Kakampi Network News live sa mga kakamping radyo ngulyang pong aldaw na Martes, Pebrero 11 taon 2025. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Direktor Oscar Borja, asin man ni Direktor Binancio Regulado. Si Borja nagkakandidato bilang mayor sa Banuan Kambunbun, Camarines Sur sa dangadang na eleksyon. Mientras tantong si Regulado nagkakandidato man bilang konsyal dyan sa Banuan kang Kanaman na Camarines Sur. Tinaman doon sa sinambit ng desisyon na malinaw sa irarom kang Omnibus Election Code na automatic resign oras nag-filing COC. Alaga rin pwede sila sa mga personang nagkakapot ni mga public appointed positions, kabali ang mga aktibong miyembro kang Armed Forces of the Philippines, asin mga opisyal kan mga Government Owning Control Corporation. Pili daw kang Korte Suprema na ang electric cooperative sarong pribadong entity na nagahatod ng serbisyo publiko bilang electric distribution utilities. Mientras tanto, napig-regulate man kan National Electrification Administration na sinda bakong mga government bakong government agencies asin dahil pwedeng iklasipikar bilang mga GOCC na pagrugaring asing kontrolado kan mga member consumers kan sarong kooperatiba. Ang mga opisyalis kan mga kooperatiba ng kuryente konsiderado mga pribadong individual sa ibungkan sa indang paghatod ng serbisyo publiko bilang sa indang function. Ang sinambit ng ruling kang Supreme Court, ipinaluwas pa lang matapos na ang mga Regional Trial Court, Court of Appeals, asin ang mismong Korte Suprema, nagpaluwas ng kasuguan pabor sa deklarasyon kan Section 2 kan NEA Memorandum na invalid asin pagbalga sa Omnibus Election Code ang sinambit ng Charter ka National Electrification Administration. Sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol dyan sa radyo lokal. Sa tao ka mga batiko sa social media, huli sa gatong ka mga kalaban sa politika, mayo manabago. Ang panagos na mainit na pagsabat ginaray ka mga estudyante asin mga partokdo sa mga pagbibisita ang ginigibo ni Congressman Elby Daferte sa mga eskwelahan sa probinsya kan Camarines Sur. Huring binisita kan kongresista kan 2nd District kan Camarines Sur na nagkakandidato sa pagkagobernador ang Banuan Kampili Camarines Sur kung saan ang B. Bagasina Senior Memorial High School. Binisita asin nagtao ni mga school bags sa gabos na mga estudyante digdi. Kasabay naman ang food packs na pigbariwas sa mga residentes kang barangay Himao dyan sa Banuan kan Pili Camarines Sur. Apura kayan, nagtao pa man si Congressman Elby Daferte di mga laptops asin smart TVs para sa sinambit ng eskwelahan. Katakot kayan labi-labi ang pasalamat kang kongresista sa panagos asing grabing init na pagresibi sa iya. Na iyo man na nagpapaugma sa iya. Liwat na tinawandong kang kongresista na inspirasyon niya ang paghatod ng serbisyo asin pagbakulog sa mga estudyante na matabangan asin mapagayon ang sa indang pagbuhay pagkatapos kan sa indang pag-eskwela. Mientras tanto, mayo man sa online survey asin Facebook ang kapangganahan ka mga kandidatong sinusuportaran ka mga trolls, fake accounts asin bako man mga botante sa Camarines Sur. Iyan man ang obserbasyong karagka pero mga political analyst sa tao kan maribok na social media huli kan panagalang na eleksyon. Ang tunay subot na kapangganahan, iyo ang pagsukol sa pangampanya ka mga kandidato na mabiklad ka sa mga plataporma ng gobyerno asin mga napatunayan sa paghahatod ng serbisyo publiko. Bakong bintay man ang mga baguhan na kandidato na may maindatang record lalo na pagabot sa pagpugol kang kwarta. Matandaan, ang malaban kay Congressman Elby Daferte sa gudngunyan may daay na ipapaliwanag kung gurado asin napasain ang koleksyon
sa presidential campaign ni dating Vice President Leni Robredo durante kan 2022 presidential election kung saan siya nagtindog bilang campaign manager sa Bicol. Si Rodriguez o si Bong Rodriguez ang dailaman na sampitan ni Robredo bilang pigi-endorsar na kandidato digdi sa laog kang probinsya kan Camarines Sur. Sa iba pa mga balita niyato ko dyan sa lado lokal, piglinaw kan scholarship office kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur, anday pa nahaloy na aligasyon na nagkukuriyat sa online manungod sa sinasabing pagka-embelto kan sa ilang opisina sa pagiling group chat na nag-aalok sa mga estudyante, partikularmente sa mga scholarship na magbali sa sarong survey pagabot sa gubernatorial position sa Camarines Sur na pigkondisir kan sarong online page. Tinawan doon kan sinabitang opisina na mayo lamang sidang koneksyon digdi. Asin ang sa idang opisina sibot na maray sa pagproseso kan mga papeles para man sa release ka mga scholarship ka mga benepisyaryo para sa second semester digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Liwat na tinawan doon na inisarong smear campaign laban sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur asin sa opisina kan scholarship. Liwat pa man na nagapudan ang opisina kan scholarship sa probinsya kan Camarines Sur na pagtumudan ang siring na mga propaganda, lalo na malinaw na sarong bayong basihan ng mga disiminasyon na nag-aakusar asin mga fake news. Tagali sanang magparibong sa dalagan kan sinambit ng opisina. Nagpatalid man na sinda mag-ibo ni magkakaligong aksyon legal laban sa mga grupong ginagamit ang silang opisina para sa inda mga propaganda asin interes pampolitika. Kakampi Network News. Otro niya itong bareta mga tugan dapit sa pagbawi na kan suspensyon kang klase sa probinsya kan Camarines Sur. Ngunyan na pag-aaga, sarong panibagong memorandum order ang piniluwas ni Governor Luigi Villafuerte. Dapit man sa resumption kang klase sa kabus na level sa mga pampubliko sa pribadong eskwelahan. Batandaan kasugma, idineklaraan na suspensyon kan face-to-face classes sa enterong probinsya kan Camarines Sur. Huliman kan pagbandera kan yellow rainfall warning na pwede magkausa ng mga pagbaha asin man na landslide sa marabibang lugar sa probinsya kan Camarines Sur. Alagan huliman kang pinakauring report kan na Pag-asa, pinawi na nasambit ng suspension asin balik na sa klase ngunyan ang mga estudyante sa probinsya. Balita ngunyan sa luwas kang Pilipinas, kinundinar kan China ang sarong pahayag na pinaluwas kang Amerika sin Japan na naglalaban ng kritisismo laban sa mga provocative activities kang Beijing sa pigiriwala na karagatan kang West Philippine Sea. Kung saan inapod kan China na pagkataki subot asin pagkapalakop ni mga salang informasyon. Nasabit ang pahayag kan China, ipinaluwas matapos ang tilipon ni US President Donald Trump asin Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba sa Washington karakteriko na Birnes nagtaon ng pagkontra sa unlawful maritime claims, militarization, kang reclaim features as in treating pati naman provocative activities sa WPS. Bilang kasimbagan, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesman Gu Jiankun na ang mga pahayag ng Amerika sa Japan sarong pakikiaram sa mga internal na gibukan China as in tinawan doon ang mga pahayag na katuyuhan palalaon ang tensyon sa riyon. Kakampi Network News. Network News. Iyan ang mga baretang sinundan tabianan sa Kakampi Network News. Kunyang pong aldaw na Martes, Pebrero 11 taon 2025. Mga baretang daan tabianan live sa mga Kakamping Radyo sa DWEB-FM Kamsur sa Ringkunada, sa KM Kakampi sa Partido asin sa BBS-FM sa Naga City. Daan tabianan kita via FB Live. Sa pagkarampok ang bilog na porsa kang Kakampi Network News, kaya bano ko sa Palma sa Lado Tirical. Nag-broadcast on-air online, halipuligdi sa Dainatanyog na Kakampi Kamsur sa Naga City. Ako si Jun Bernas, mabalos ka sa pagkantabay. Good morning, Kamsur! Kakampi Network News. Network News.